Breaking news mga kababayan. Nako po, Attorney Torion, sumabog sa galit. Dapat nyong mapanood dito mga kababayan dahil dito natameme sila de Lima Trillanes. Impeachment ni Sara Duterte malabo na dahil nga sa kabobohan nila Terry Ridon at Luis Tro at lahat ng congressman nang inatupag ay impeachment ni Sara Duterte sa kabila ng krisis ngayon sa gasolina. Naghihirap na ang taong bayan, naghihirap na tayo. Walang ginagawang maganda ang Kongreso. Ang hinahabol si Sara, mga kababayan, kaya ngayon, ito ang sinabi na Attorney Torion, dahil sa tanga-tanga sila, dahil sa katangahan ninyo, Attorney Torion, sa nagsasagawa ng impeachment trial, nako po, eto na. Magugulat kayo sa sobrang tapang ni Attorney Torion. Dito po, eto na. Nako, mga kababayan ko, nakakagulat ito. Dahil ito sa katangahan ninyo, dahil ito sa mga maling mga ginawa ninyo, kaya kami dumulog sa Korte Suprema. Kaya huwag niyo kaming sisihin. Sisihin ninyo mga sarili ninyo. Yari. Attorney, ito bang pagsubpina pwedeng gawin diyan mismo sa Senado? Yung pagpapasubmina ng kasi sinabi nyo nga hindi pwede sa Kamara, pero sa Senado pwede rin po ba? Halimbawa kung umusad po yung impeachment. You know, the Senate is the only body under the 1987 Constitution which can conduct trial. Yan nga din ang isang rason namin. Kung gugustuhin ng mga senador noon, I would submit that it may be able to do that in the Senate, but not here in the House of Representatives. They may be able to clarify certain matters which are stated specifically in the complaint. Hindi yung sila na ang nagbibigay ng grabing kalawak ng mga sabpina na hindi na nakasaad doon sa complaint. In-extend nila masyado na para bang ang aim nito ay ipahiya at i-destroy si VP Sara. Nagkandak-kandak na sila ng kanilang mini trial na wala naman sa kanilang kapangyarihan. Kaya nga bawal yun. Opo. So, sa nakikita nyo po, kung nag-declare na sila na sufficient in form, substance, at grounds, kumbaga wala nang reason para magkaroon pa ng tinatawag nilang mini trial. Decision na hanggang sa plenaryo. Ipasa na sa Mag-render na sila Senado. ng report. Mag-render na sila ng report at ipasa na nila sa what you call this, body, sa plenary. O, yun ang nakasaad sa batas sa ating 1987 Constitution ang ginawa nila, nag-mini trial pa sila. Na alam naman nila na the only body which can conduct such trial is the Senate. Kasalanan nila, ginawa nila ito. Nagkaroon na tuloy ako ng legal ground to file a petition for certiorari. Huwag nila akong sisihin. Sisihin nila sarili nila. Bakit nila ginawa yun? Yung standard na ginamit nila kay Marcos, napaka-stricto, dinismiss nila kaagad. Dito kay VP Sara, may mga sampina pa sila na maski ano-ano. Di naman nila ginawa yun kay Marcos. So, dahil sa kanilang ginagawa, nagkaroon ako ng rason ngayon na mag-file sa certiorari at hindi nila ako sisisihin. Sisisihin nila yung kanilang ginawa na nagbibigay ng ebidensya that they really committed grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Opo, and sa pagkakalam ko, yung unang decision din ng Korte Suprema sa petition ninyo. Ayan mga kababayan, ang Kongreso pala ay walang kapangyarihan na magsagawa ng mini trial dito sa kaso ni Sara. Di ba mga kababayan ko, sapat na daw yung mga sufficient in substance daw. O di pasa nyo na agad sa sa Kongreso, sa Senado, hindi yung papahabain nyo pa, tapos mag-i-issue pa kayo ng mga sugpina. O yan ang sinasabi ni Attorney Torion. Kaya mga bobo kayo, mga tanga, mga inutil. O parang ganun yung sinasabi nyo, mga inutil na Kongreso.
Buti sana malilinis kayo dyan, saksakan ng ba kayo ng korupsyon? O eto, sarap pakinggan, katangahan nila. Sabi ni Renaissance Seaman, laban tayo solid Duterte, sabi ni Edisa Bayhonan. Quote of the week, Atty. Torion, dahil sa katangahan nila, House Committee Injustice. Laban lang. Objection, Your Honor, hindi yan sa katangahan, dahil yan sa kademonyohan ni Luis Falls. Bravo, attorney, sabi ni Mika LTV. Well said, attorney. Kita nyo mga kababayan ko. Nanggigil si Atty. Torion dito. Sa petition ni Vice President Sara, nakasaad din doon na talagang bigyan ng pagkakataon, no, yung due process talaga. And sa tingin nyo, doon sa proseso na ginawa ng Kamara, yung pag-declare nila, sufficient form, substance, pati yung paghingi pa ng side ng Vice Presidente, na tumugon naman ang Vice Presidente, though hindi niya sinasabi, kumbaga hindi niya kinikilala yung naging kasi maraming question din. So enough na yun para resolbahin na okay, naganap na namin yung sinasabi na karapatan namin yung sole power na gawin ito, so magbobotohan na kami. So kumbaga na-meet na lahat ng mga kailangang requirements, kumbaga, attorney. Oo, na-meet na. Marami pa nga nag-answer yung answer daw ni VP Sara is a non-answer. Oo, kasi hindi daw minute yung substance ng mga complaint. O gano'n naman pala mag-render na kayo ng report. Bakit pa kayo mag-hearing dyan, mini trial dyan? Wala naman yan sa inyong, powers and authority. O magpa-issue pa kayo ng overbroad na mga sabpina na wala naman yan nakasaad doon sa complaint mismo. Oo, so kaya nga, kung non-answer pala yun, di i-resolve pa ninyo. Mag-render kayo ng report, magbutuhan kayo, di i-submit nyo yung report nyo doon sa plenary para sa sa Senate. Ang ginagawa kasi nila, mag-mini trial sila. Papadala yung mga sabina, para magkaroon na sila ng opportunity to destroy VP Sara Duterte. Pero ang problema kasi niyan, hindi yun sakop ng kanilang powers and authority sa 1987 Constitution. Anong gagawin namin? Questionin namin sa Korte Suprema para mawasto ang mali. Pati rin yung pagpapatawag sa sinasabi nilang witness laban sa pangalawang Pangulo, nandoon yan sa sa mismong korte na impeachment court na mismo, which is ang Senado po. Opo, doon na yan sa Senado. Ang kanilang trabaho, gawain na lang nila yung trabaho nila. Mag-render sila ng ng report, and then pagbutuhan nila, and then ipasa nila doon sa plenary. Para pero ang ginawa nila talaga wala na doon sa within their defined powers under their own rules and even under the 1987 Constitution. So therefore, we have to seek relief to the Supreme Court so that the Supreme Court can allocate properly the constitutional boundaries of the powers of the House of Representatives, specifically the Committee on Justice. Meron pang balita according sa Kamara na baka umabot din hanggang Mayo ang kanila pong pagdinig or mini trial, na binansagan na nilang mini trial yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Any thoughts, attorney? Kaya nga, gagawin nga nilang circus. Gagawin nilang circus para siguro marami atakihin nila araw-araw, siguro si VP Sara. Yan ang plano nila ang problema nga, wala na yun sa kanilang wala na kaya yun sa kanilang mandate. Oo. Ang pagpalabas ng mga dokumento, hindi man lang i-include pa yung mga ibang mga corporations ni hindi man lang yun nakasaad doon sa impeachment complaint, bawal yun. No, it only has one aim, and that is to politically destroy VP Sara Duterte, and that should not be countenanced. That is why we have to seek the aid of the Supreme Court, which is the highest court of the land. Tsaka meron na rin yata silang parang mga pahayag na gusto na talaga nilang i-impeach, no? Yung mismong komite, ang pangalawang Pangulo, tapos meron pang
statement yung isa sa mga leader ng komite na kumpiyansa siya na enough yung boto para ma-impeach sa kabuuan ng Kamara ang pangalawang pangulo, pero bakit pa pinapatagal? Kaya nga meron pa nga question dyan yung iba dyan, like for example, si Congresswoman Dilima, I respect her, kaibigan kami na nagka-deal kami niyan in the past, no? Specifically doon sa Maguindanao Massacre, no? Ang problema kasi niyan, isa siya sa mga endorser sa second and third complaint. May mga iba ding mga congressman dyan na mga endorser din ng mga impeachment complaints. Bakit nandun sila sa Committee on Justice? Supposedly, delikadesa would have required them to inhibit kasi iba yung rule kasi ng Committee on Justice. Constitutional filter yan. Sila yung, sila yung sasala ng sila yung sasala ng complaint kung may sufficient inform and sufficiency in substance ba yun? Oo, kung may probable cause pa. Paano ka maka-objectively determine? Kita nyo mga kababayan, si Dilima kawawa kay Torion. Isipin nyo mga kababayan ko. 'Di ba? Sabi dito, Attorney Torion, napakagaling mo. Sana maging maging senador ka, gaya ni Marcoleta. Mga abogado naman sana, kaso nagpapakatanga dahil sa kanilang mga personal interest. Ayan. Mga anti-Duterte po yung mga kongresista na yan. Si Raulo, alaka. Tama ka, attorney, dahil nagmamagaling-galingan ang mga bopols. Dapat sa korte contempt sila. Ayan. Well said, attorney. Luis Tromay, nako, ayaw ko basahin ito. Dapat ikaw ang pukpukin sa gamit mong pamalo dyan sa mesa, halaka. Katulad ng ginawa nila kay FPRRD sa Quadcom. Mga demonyo sila, mga maleta-maleta kasi ang ibinigay sa kanya. 'Di ba? Ayan, maleta gang din itong si Luis Tro. Yan ang sabi ng komento. I just want to comment, this is not DDS Network. Ito kasi ang station na walang pinapanigan, sa tama lang sila. Only in SMNIC network is streaming to what is happening in the country. Kita nyo? Ang Net25 ang legit at ang Net25 at SMNI. 'Di ba, mga kababayan ko? Dahil sa katangahan ninyo, ayan, Attorney Torion, tanga mo, Dilima at Luis Tro, Terry Ridon, lahat kayong congressman, mga bobo. Tingnan nyo po, mga kababayan ko. Objectively determine kung may sufficiency in form, sufficiency in substance, kung may probable cause ba. Na ikaw man yung endorse ng complaint, edi biased ka. Kung biased ka, edi dapat wala ka doon. Sasabi ka sana, I would have to make a disclosure. I was the congresswoman who endorsed the third complaint. So for purposes of the discussion, I would voluntarily recuse myself from participating in the discussion so that the discussion, so that any and all proceedings would not be tainted by bias. Yun sana ang dapat ginawa. Yung mga endorser pa, mga pinakamaingay, which again, to my humble mind, is another ground of grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Yung may mga pronouncement pa sila that we have the numbers. Oh, imagine that. Maliban sa numbers, attorney, meron pang pahayag na meron din silang mga ebidensya. Pero bakit kailangan pa patagalin kung may ebidensya naman? Precisely. Ang trabaho kasi ng Committee on Justice, no? Let me remind them, is yan sila they are supposed to evaluate a complaint. Their job is to evaluate the complaint, not manufacture one. Yan ang problema dito. Nagmamanufacture na sila through the issuance of the subpoenas para kung may makuha sila doon, idagdag nila. Hindi po pwede yun. Kita nyo mga kababayan ko, pati yung mga bangko gusto nilang ipasugpina. Pwede ba yon? Kaya yung manager ng bangko, nagalit na rin 'Di ba? Bakit kailangan ipasugpina yung mga bangko-bangko na yan? 'Di ba? Pati ang abogado ni Sara pinapasugpina. Ano namang kapangyarihan ng mga congressman na ito? Mga kababayan, kundi sandamukal na katangahan. Yan ang sabi ni Estrelito Torion. Abogado na magaling, parang Marcoleta din ito, mga kababayan ko.
Hindi po pwede kasi you are now acting like the investigator of the complainant, which should not be the case, because they are the gatekeepers. They are not the evidence seekers. Yun ang aking tingin diyan. Opo. Dito naman tayo sa naging reaksyon ni Congressman Terry Ridon na sinasabing, quote-unquote, wala daw kayong legal personality. Sabi pa niya rito, their claim of taxpayer status as basis for standing is misplaced. Taxpayer suits are recognized only in cases involving the illegal disbursement of public funds. No such disbursement is involved in impeachment proceedings. Sabi pa niya rito, this petition is a clear diversionary tactic designed to deflect from the impeachment proceedings now underway against the Vice President. Sabi pa niya, the petition will not stop the resolve of the House Committee on Justice to exact accountability for serious allegation against her, including the misuse of confidential funds, issuance of death threats, at and so on and so forth. Sabi pa niya rito, tinatanggi rin niya na this is not a fishing expedition. We have is an impeachable official who continues to evade accountability. Attorney. Well, in the first place, no, a taxpayer suit, no, to counter him, to counter his argument, the mere holding of the committee hearings involves disbursement of public funds. Yes. Why? Because they are, what you call this, paid stipends there. And as a matter of fact, the mere their operations, daily operations, would involve the expenditure of public funds. So therefore, the taxpayer has the requisite legal personality to question that. Granting for the sake of argument that such may not involve the disbursement of public funds. Note that the question here involved is a case of transcendental importance. Now, the Supreme Court in so many cases have decided that if a question is of transcendental importance, then taxpayer suits may be allowed so that it can properly, the Supreme Court can properly inform its symbolic function. One of the functions of the Supreme Court, one of the many functions of the Supreme Court, is its symbolic function, and that is to guide future actions so that the people can be properly guided as to how to deal with impeachment cases in the years to come. And that is why, in many cases already decided by the Supreme Court, legal standing has been decided with flexibility. So kaya nga, noon ngang sa first impeachment complaint ni VP Sara, I also filed a case, Torion versus House of Representatives. It was allowed simply because, according to the Supreme Court, the case is a matter of transcendental importance. So, yung argument na yan, baka makalusot tayo. But of course, I do believe that that is still within the discretion of the Supreme Court. If I will be allowed, or the other petitioners would be allowed to continue or to have that petition be considered on the merits by the Supreme Court. So matotal po, dito po sa mga pahayag ng mga miyembro ng House Committee on Justice, iba po yung kanilang mga sinasabi, kumpiyansa sila sa kanilang mga sinasabi, pero iba yung kanilang ginagawa. Kasi parang pinapahaba pa nila kahit na kumpiyansa sila na may ginawang masama. Kumbaga, ang simpleng pagkakaintindi kasi ng mga ordinaryong Juan de la Cruz attorney, nagdeklara ka na ng sufficiency, form, substance at grounds. Tapos kaliwat kanan ng mga interviews na kumpiyansa kayo na talagang may nagawang kamalian ang pangalawang pangulo, pero iba yung ginagawa, pinapahaba pa. So ito ngayon yung question din, attorney. Yes. Alam mo, ang ibig lamang sabihin, parang nakuryente sila doon sa aking petisyon. parang nagpanic. Oo. Kasi alam nila na meron silang
Meron silang sipyat kung sa Bisaya pa. Oo. Mali. Ano yung sipyat? Oo, meron silang mali. Oo. Kasi ang pinaka-stark talaga na mali doon ay yung standard under Committee Resolution 111 na ginamit nilang basihanan in dismissing the impeachment complaint of Oh, kita nyo mga kababayan ko. Yari sila kay Atty. Torion dito. Sumabog na sa galit. Binalibag lang si Torion Luistro de Lima. Dahil nga sa katangahan nila, nabibisto sila, nababanatan sila ng taong bayan ngayon. Mga tangalista naman, bobolista, na naniniwala sa sangkaterbang pangako, lalong-lalo na itong 20 pesos sa bigas hanggang ngiwi na lang ang nangyayari, ayun. Imbes na tupagin nila, maghanap ng solusyon para bumaba ang presyo ng gasolina, ayan, wala, puro impeachment ni Sara. Kasi nga, takot sila kay Sara Duterte sa pagiging sikat niya ngayon. Dahil tiyak, panalo itong si Sara sa 2028 presidential election, sila ni Marcoleta. Kaya ngayon mga kababayan, kaya nila tinatrabaho si Sara Duterte para mawala siya. Pero sabi nga, batas ay batas. Ang Korte Suprema nagsalita na. Ayan, binasura na. Yari ang Kongreso, kangaroo court ng ginagawa. Nasuplak tuloy sila ngayon ng Korte Suprema. Okay po, ayan lamang po ang ating bahagi. This is The Wonders Philippines. Isang like, isang share po, at isang subscribe. Salamat po mga kababayan. At shout out sa inyong lahat. Mabuhay po.